Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, kinuha niya ang aking mga kahinaan at binata ang aking mga karamdaman. Kuya Ben? Talagang napakahaba yung pagpapakita rito ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero ito po ay dapat madugtungan sapagkat ay hindi naman basta ito ginagawa ng ating Panginoon ng magpagaling na lang ng magpagaling kung wala naman ang katangian ng pagtanggap natin sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Kaya nga nakita po dito sa huli, kinuha niya ang ating mga kahinaan para bigyan tayo ng kalakasan. Kasi karamihan po talaga ang kahinaan ng tao ay itong daigdig, itong mundo, yung hilig natin sa ating sarili. Ito yung mga kahinaan natin . Kapag ito ang nandito, sadyang tayo ay nalalayo . Nalalayo tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At dito nagsisimula ang mga karamdaman. Kapag malayo ang tao sa Diyos, maraming problema. Marami. Dama mo lahat dahil wala kang tagapagtanggol. Wala kang kalasag sa buhay mo. Tanging si Jesus lamang ang maaaring maging kalasag mo. Ang problema, mayroong batayan para maging matibay ang tao at maging ang kapangyarihan ng Diyos ay dumarating sa kanya at pumasok sa kanya at mawala sa kanya ang mga bagay-bagay na nagpapahirap sa kanyang buhay, ang sa kanyang sakit, katulad nung nilagnat na hinawakan lang ni Jesus, nawala ang kanyang lagnat, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, kailangan lamang mayroong ka dapat pakatandaan sa katulad nitong bili ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12. Sabi nga po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga saganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig sabihin dito makikita ang ating pananampalataya para yung kabanalan ay makamit natin at makamit din natin ang kagalingan na hinangad ng bawat isa. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ito yung kahinaan na sinasabi ko po kanina. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So ano pong ibig sabihin? Yung pagbibigay ng kagalingan, lalo na sa kapanahunan ito, ay mayroong sangkap. Hindi lamang sadyang pananampalataya, may dapat gawin ang tao. Naalala niyo marahil, Kuya Ben, Kuya Bert, yung nakapako sa krus na si Jesus at mayroong malapit nitong yung mahal na araw yung dalawang magnanakaw magkabila. Ito'y, dito ako worry kasi lagi na lang ito nagagamit ng iba. Tingnan nyo si Dimas sa kabila ng krus. On that time, napasama pa nga sa isahan lang, napasama sa kaharian niya sinama sa paraiso. Pero ang hindi niya tinitingnan dito kasi yung sangkap noong pangyayari at kaganapan dun sa krus ng Kalbaryo bago na pangakuan na isasama sa paraiso. Maraming sangkap po. Unang sangkap dito, tinanggap muna niya si Jesus sa kanyang sarili na tanging tagapagligtas. Pangalawang sangkap, nagbabayad sa kasalanan. Nakapako na rin siya Ibig sabihin, pinagbabayaran na niya ang iyong kasalanan. Pangatlo, taimtim niya. Inilagay niya sa puso at kanyang isipan na
tanging si Jesus ang kanyang pag-asa. Pero yung iba, akala nila, yung kagyat na paghingi ng tawad, makakarating kagad sa karya ng Diyos. Hindi po ganun yun eh. Kapag tiningnan natin yung pangyayaring yun, hindi ganun basta yun. Maraming bagay at sangkap na kailangan upang ang pagpapagaling, ang pagpapatawad, ang pagkakamit ng kabanalan sa buhay ay makakamit mo lamang kung ikaw ay mapapaloob sa mga sinasabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kabanata 12. Amen. Dito ho, Kuya Bert, sa maraming pinagaling ang Panginoong Hesus, dito ho ba'y nakasentro lamang talaga sa karamdaman, yung personal na karamdaman talaga ng tao? Pwede rin i-drive ito sa karamdamang espiritual? Oo, kuya. Kasi ang totoo niyan, itong bahay ni Pedro na ito, ako'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang makapunta rito. Nung nagpunta kami doon sa Jerusalem, doon sa Galilee, na nandun ito. Nandun pa itong bahay na ito. No? So, kung makikita natin dito, noong gumaling ang biyanan ni Simon, hindi naman niya hiniling nitong babae, nitong biyanan na pagalingin siya, kundi hinawakan siya ng Panginoon. Kung makikita mo rito, pagkagaling niya, naglingkod siya. Alam mo, Kuya Ben, marami tayong tinatanggap sa Diyos. Pero nananatiling tayo sa ating dating kaanyuan, dating pag-uugali. Wala tayong pagbabago ni hindi natin alam na pasalamatan ng Diyos. Sana sa ating buhay may pagkakataong maglingkod naman tayo sa Kanya. Sa Diyos. At makikita rin natin dito, katulad ng sinasabi mo, hindi lamang sa physical na karamdaman tayo ginagamot ng Diyos. Ang tanging karamdaman na talagang pinunta ng Diyos sa atin ay ang sakit natin sa kaluluwa. Kaya siya pumunta rito. Pero bakit tayo nagkakaroon ng sakit ng katawan? Dahil may sakit ang ating kaluluwa. Tinatalo tayo ng kasalanan. Balot tayo ng kasalanan. Alam mo, Kuya Min, kung tinatanggap natin ang Panginoon sa communion, ito ang magsisilbing lakas natin Ito ang magsisilbing gamot natin. Wala nang mananalo sa atin kapag talagang nanalig tayo na si Jesus ang tunay na tinanggap natin sa communion. Handa ba nating talikuran ang ating mga pagkakasala? Handa ba tayong hindi na mag-isip ng masama sa ating kapwa? Handa ba nating iwanan ang kamunduang ito? Kapag si Jesus talaga ang tinanggap natin at siya ang pinamumuhay natin, wala na tayong dapat pang isaalang-alang sa mundong ito, kundi siya lamang. Siyang tunay na magiging lakas natin. At doon sa pangyayaring yan, tunay na si Jesus ay nabubuhay sa ating katawan, sa ating katauhan. Ito ang dapat. Yung binanggit kanina ni Kuya Ben na binasa kay San Pablo, ay yung pag-alay natin ang buo nating isip at kaluluwa sa Panginoon. Ano ito? Pananalig at pananampalataya at pagsasagawa
ng ating pananampalataya sa tunay nating pamumuhay. Yun ang pag-aalay na sinasabi ni San Pablo. Ihalay natin ang buong